Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po to my Boss Bert Creative Channel. Kung dati-rati po ay ipinakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang klase ng tipi kung paano ko ginawa. This time po ay tutorial po. I-detalye ko po sa inyo ng step by step na hindi na katulad dati na may mga marker. So ngayon, napag-aralan na natin na may sarili na siyang mga marking na yun ang ating kukunin sa sariling guhit ng mga gulong na to, no? So ito po, no, meron po tayo ditong gulong ng jeep dito sa harapan ko, no. At ganoon na rin po. This time tutorial po tayo, no. Bali kung dati-rati ay marami tayong mga marking na ginagamit. So ngayon napag-aralan na natin na hindi na kailangan ng mga drawing para gumawa ng rubber tipi or silungan ng manok panabong. Bali ang gagamitin natin dito, eto, mapapansin nyo yan, may mga guhit yan. Kumbaga, eto yung pinakagitna, then hahanapin natin yung counterpart niya sa kabila. Eto siya, oh. Yung guhit na yon, tsaka yung guhit na to. So, ayan, yung gitna ng gulong, no? Dati kasi gumagamit tayo ng Crayola or mga makintab na mga guhit para madali makita. So this time, eto na lang ginagamit ko, no? Matalas na bagay o kaya screw para mamarkahan. So eto, no? Eto yung pinakaguhit niya, sentro. Ayan. Then dito sa kabila, ito. Then, pag nakuha na natin yung sentro na yan, yung sa magkabilang side naman, no? Bali, bilangin natin, ha. Magmula rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ibig sabihin, yung gitna niya is 4, no? 1, 2, 3, 4. So ito yung gitna niya sa right side ko. Then sa left side ko, 1, 2, 3, 4. So ito, no? So bali nakuha na natin yung yung importanteng sukat na kailangan makuha natin, no? Yung sentro. Then pag nakuha natin yung mga sentro, dumako na tayo sa mga side niya. Unahin muna natin dito sa right side ko, no? Yung sumunod na mga guhit niya, yung katabi niya, ito. So ang gagawin lang natin, ide-diretso lang natin yan. Pag na-diretso na natin, yung pinakatumbok niya, kung mapapansin nyo, itong bilog na to, ito, yan. Yan. Yan din ang gagamitin nating guide, no? So pag dineretso natin siya, ito na yung dito na sila nagtagpo, no? Ito pa bilog tsaka yung dineretso natin. So lalagyan natin ng marking. Yan siya. Yan yung pinaka point niya, no? Then dito din sa kabila, yung katabi naman na ito sa kabila. Ito. Ide-diretso din natin dito. Yan. Dito sila nagpang-abot, no? Yung pabilog na to tsaka yung diretso. So dito sa kabila din ganoon din, no? Ito yung kaliwang gitna natin, then yung katabing guhit niya, ide-diretso lang siya natin. Then dito sa kabila naman, no? Ide-diretso lang din natin to. Then ayan, to dito sila nag-abot. Yung pabilog na to at saka to. So pag nakuha na natin yung mga yon, saka na natin ipagko-connect, no? Ito, ilalagay natin diyan. Then itong kabila, ilalagay natin diyan. So ayan, no? Bali itinapatan natin doon sa mga tinandaan natin siya. Then saka tayo maguguhit ng diretso dito. So, ibig sabihin, magmula rito hanggang dito sa ginuhitan natin na to, yan yung tatabasin natin, no? Tatabasin natin. Sabihin pantay. Yan. So dito ganun din sa kabila. Iikot ko, natin. Then ito yung marking natin kanina. Ito. Then dito naman sa kabila, no? Yan. Yung diretsyo natin na pangguhit, itatapat lang natin siya. Saka natin guguhitan. So yan ang tatabasin natin, no? Ang matitira lang yan is ito. So after that, kabilang side naman, no? Kunin natin tong yung dulo, kung saan yung tapos niya, yung ending niya. Markingan natin para sa kabila hindi tayo maligaw. Then ganun din dito. So sa kabilang side ulit. Yan, ito yung guhit niya. Ito, markingan natin. Yan. Saka natin baliktarin tong gulong para sa kabilang side. Punta na tayo. Importante, yung katapat nito na gitna, kailangan makuha natin sa kabila. So dito. So yan, binaliktad natin, oh. Ito ngayon yung, yan. Yan yung tatandaan natin.
Then, dito naman sa kabilang side. Dito siya. Tapos, yung gitna sa kanan side, ito siya. Then, sa left side. So, pag nakuha na natin, ganun din yung proseso uli kanina. Ito yung gitna, sa kanan, ito yung katabi niya. Pag dinerecho natin yan, ito yung tumbok niya, no? Yung pabilog na to, tsaka yung diretso rito. Yan yung bagay niya. Yan sa kapila ulit. So, i-diretso natin itong katabing guhit niya. Then, yung magiging marking niya rin. Then, saka natin guguhitan. Diretso. So, i-check natin ngayon dito sa kabila kung nag-connect, no? Ito yung diretso, ito yung kabila, oh. So, dito siya, ito naman yung kabila. So, ibig sabihin, diretso lang. Kaya perfect na perfect yung guhit niya, no? So, yan. Kabila rin. Yan, kabila side. I-diretso ulit natin to. So, yan. Then, ito naman kabilang side. Diretso natin. So, ito yung marking niya, no? Saka natin i-connect. So, ayan. I-check natin yung kabila, no? Bale, ito yung kabila. Ito yung marking ng kabila. So, ito yung ngayon, no? Sakto-sakto pa rin. So, ayan. Ito yung kabilang side. So, ayan, no? Bali, meron na tayong kompletong guide galing dun sa mga guhit niya na perfect natin na sukat, no? Tatabasin na po natin siya. So, yung guhit na to kanina, no? Kabilang side naman tayo, no? Yan. So, yan. Natabas na natin. Bali, eto hindi natin siya idediretso kasi pwede pa natin magamit yung piyesa niya, no? Bali, dito tayo magtatapos. So, tapos na natin yung kabilang pisngi, no? Kabila naman. So ayan, nakuha na natin yung magkabilang pisngi, no? Bali, i-connect na natin itong binarkingan natin kanina, no? Itong puputulin na natin. Ito. Ayan, sa kabila naman.
So yan, no? Bali, nakakuha na tayo ng ito, pansakin to eh. Sa mga sahig ng kulong-kulong o service. Meron pa tayong TV. So, tapos yan, babalik rin na lang po natin yan, no? Kunin lang natin yung magkabilang side. Tulungan natin iangat habang naapakan. Yan, TV na siya. So, ayan po, no? Yan, siding na lang siya. Bali, kapag sa farm, sa mga lupa, pwede nyo siyang lagyan ng butas dito, kabilang side. Diyan itutusok yung stick para hindi siya gumalaw-galaw. Pero wala namang problema yan kahit walang stick kasi maglalaro lang siya ng ganyan, no? Kahit na malakas ang ulan o hangin, hindi siya babagsak. Maglalaro lang siya ng ganyan. Yan. So ayan, no, siding na lang po. So ayan po, no, bali na ibahagi ko na po sa inyo kung paano tabasin yung isang gulong sa paggawa ng TP, no. Sa susunod po, abangan nyo po ang mga susunod ko pang upload video patungkol naman po sa iba't ibang klase po ng siding na gagawin natin. Meron po siding na ginagamit po yung bahagi mismo ng mga tinabas na gulong nito. Meron din pong steel belted, mga nagkalat lang na gulong dyan sa daan katulad ng mga gulong ng kotse, Innova. At meron naman pong siding na klase na gulong po ng mga motorcycle, no? So yun po, bali ang aabangan nyo po sa mga susunod na aking upload video. Maraming salamat po.